Jesus. Amen. Magandang gabi sa atin lahat mga kapatid. Nais kong iyahan ng bawat isa sa atin bago tayo dumulog o dumako po sa ating pananalangin corporate prayer. Buksan natin muna ang ating po mga banal na kasulatan, Colossus chapter 1 verse 9 to 13. Colossus chapter 1 verse 9 to 13. Ganito po ang sabi: Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at dumago sa pagkakilala sa Diyos. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga ng may galak, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ito po ay pinamagatan nating panalangin para sa mga banal o panalangin para sa mga kapatid. Tayo muna ay manalangin. O dakilang Diyos, muli kami po ay lumalapit sa inyo upang idulog ang aming pong mga kahilingang panalangin ngayong gabi. Ngunit aming pong hangad na kayo po'y magsalita sa amin sa pamamagitan ng inyong pong mga salita na aming pong pakikinggan sa pangangaral. Nawa nga po, patuloy nyo kaming turuan, patuloy nyo kaming gawing mapagpakumbaba na nagpapasakop sa iyong salita, alang-alang po sa pagkakaisa ng Iglesia. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay samantalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung ating pong basahin ang Ephesians chapter 6 verse 18, ganito po ang pagkakasabi ni Pablo: Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal o para sa lahat ng mga kapatid. So dito po sa ating binasa, Colossus chapter 1 verse 9 to 13. Ito po ay nagtuturo sa atin na dapat nating ipanalangin ang ating mga kapatid sa Panginoon. At katunayan, marami pong mga teksto na nag-uutos sa atin o nagbibigay sa atin ng mga paraan o mga bagay kung ano yung dapat nating ipanalangin sa ating mga kapwa kapatid. Kadalasan po kasi, ang ating pong alam na panalangin ay yung ating pangsariling kapakanan lamang o pisikal o material. Ngunit ang Biblia po ay nagtuturo sa atin kung paano talaga natin ipanalangin ang ating kapwa kapatid. Tulad na lamang ng Ephesians chapter 1 verse 15 to 23, ang Ephesians chapter 3 verse 14 to 21, Philippians chapter 1 verse 9 to 11, at itong Colossus chapter 1 verse 9 to 13. Ito po ay mga paraan ng pananalangin kung paano natin iluhog ang ating mga kapatid sa Panginoon. At dito sa atin nabanggit na 4 na yugto ng mga talata, hamon ito sa atin na dapat natin ipanalangin ang ating mga kapatid ayon sa mga talatang ito. Kapwa sa kapwa kapatiran at maging sa ating mga kapatid sa iglesia din naman. Nakaraan, tayo po ay nanalangin at nagpapasalamat. Doon po sa ating binasa, Colossus chapter 1 hanggang verse 8. At ang ating pasasalamat dahil po sa mga tanda ng kaligtasan, ipinagpasalamat natin yan. At ipinagpasalamat din natin ang pagdami ng mga naligtas. At pangatlo, ipinagpasalamat natin ang mga ngaral na tapat sa kaligtasan. Mga ngaral. Ngayon, atin naman tignan ang ating pong
concern sa mga kapatiran naman. Panalangin para sa mga kapatid. Ito'y makikita natin, gaya ng ating binasa, Colossians chapter 1, verse 9 to 13. Ito'y nagtuturo sa atin na kinakailangan humiling tayo sa panalangin para sa kapakanan ng ating mga kapatid. Na tatlong kahilingan para sa mga kapakanan ng ating mga kapatid ang ating pong titignan ngayon. Tatlong kahilingan para sa mga kapatid. Unang-una, mababasa natin sa verse 9. Unang kahilingan, ang sabi sa verse 9, kaya't mula ng araw na aming narinig ito, yung nakaraan natin pong napag-aralan, hindi na kami tumigil ng pananalangin para sa inyo sa paghiling na kayo'y punuin. Yung una pong kahilingan na dapat nating ipanalangin sa ating kapwa-kapatid ay sila'y mapuno. Mapuno. Now, ang tanong, paano sila o saan sila dapat mapuno? Mapuno saan? Now, mayroong tatlong kapunuan na tinatalakay dito ni Apostol Pablo para po sa mga kapatid. Una, ang sabi sa verse 9 na ating binasa, mapuno sa kaalaman ng kanyang kalooban. Mapuno tayo sa kaalaman ng kanyang kalooban. Ikalawa, mapuno tayo ng karunungan, wisdom. At pangatlo, mapuno tayo ng pagkaunawang espiritual. Hindi lamang kaalaman sa kanyang kalooban, kundi manalangin tayo o ipanalangin natin ang ating kapwa para sa wisdom, karunungan, at pagkaunawang espiritual. Mahalaga po ito sapagkat wisdom and knowledge, ito ang ilaw natin, ito ang magliliwanag ng lahat ng ating daan, lahat ng ating desisyon, at nagtuturo sa atin kung paano tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at sa kabanalan. Alam natin ang wisdom, inaalam natin kung ano yung kalooban ng Diyos, at ang kaalaman naman, alin yung tama at mali dapat natin gawin. So, yan po ang unang kahilingan na dapat ang bawat Kristiyano ay mapuno. Mapuno sa tatlong bagay. Kaalaman ng kanyang kalooban, karunungan, at pagkaunawang espiritual. Ikalawa na dapat natin ipanalangin sa mga kapatiran ay sa verse 10. Ang sabi po, upang kayo'y lumakad ng nararapat. Okay? Yun po yung ikalawa. Ating ipanalangin sa Diyos, hilingin natin sa Diyos na ang mga kapatid natin ay lumakad ng nararapat. Nararapat saan? Muli, dito sa Talata, verse 10, may apat na lakad na nararapat sa bawat mananampalataya. Yung una po dyan, nararapat sa paglakad ng nararapat sa Panginoon. Lumakad ng nararapat sa Panginoon. Sapagkat marami po ang hindi po lumalakad ng nararapat. Alam nyo kung bakit? Hindi po natin pananalangin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Hindi natin panalangin na magkaroon sila ng karunungan, wisdom, at magkaroon sila ng spiritual na kaunawaan. Kaya nga, una, dapat ipanalangin natin sila na makalakad sa nararapat na lakad sa Panginoon. Ikalawa, nararapat sa lubos na nakakalugod sa Kanya. Yun namang nakakalugod sa Panginoon. Ikatlo, nararapat mamunga sa bawat gawang mabuti. At pang-apat, nararapat lumago o lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Yan po sinasabi sa verse 10. Na ang pagkamarapat ng isang Kristiyano ay bungan ng kanyang karunungan, wisdom, at knowledge, kaunawaang gabay sa kanyang ginagawa. Kaya nakakalakad ng nararapat ang isang Kristiyano dahil alam niya ang kalooban ng Diyos, mayroon siyang karunungan, ano yung mabuti at masama, at mayroon siyang knowledge sa spiritual, ano yung dapat niyang gawin, banal at mabuti. Ikatlo, hilingin natin sa Diyos sa ating panalangin para sa ating mga kapatid, nang sabi sa verse 11 to 13, sila ay mapalakas. So, tatlong panalangin. Una, hilingin natin na sila'y mapuno. Ikalawa, hilingin natin na sila'y maging marapat. At
pangatlo, hilingin natin na sila'y mapalakas. Basahin natin verse 11 to 13. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalawalatian para sa lahat ng katatagan at pagtsatsaga ng may galak, na nagpapasalamat sa Ama na ginagawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So ito po yung kahilingan natin na sana ang mga kapatid natin ay mapalakas. Naway palakasin sila. Palakasin saan po? May apat na naman na dapat nating ipanalangin para sa kalakasan ng bawat mananampalataya. Una, mapalakas sila sa buong kapangyarihan.